Good morning po. So, mga ilang minuto na lang po mag-start na po tayo ng ating worship service. So, yung mga reminders po natin para mag-start po tayo, yung mga cellphone natin, baka pwede pong paki-silent. Then, yung mga kids po natin, dalhin po natin sa Sunday school. Then, yung mga ating mga pagbabatian ay pwede po natin gawin po mamaya after ng service po. So, mga bigyan po natin ng mga ilang minuto pa po para bago po tayo mag-start. Isipan na talagang ikaw po ang dadakilain, ikaw po ang sasambahin, ikaw po ang pupupurihan, Panginoon. At sa lahat ng itatayo mo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ikaw po ang makita, Panginoon. Hindi po ang mga kahinaan po, Panginoon, kundi ang kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Nawa, maging pagpapala po ang bawat isa, Panginoon, at may gagawin ka po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan. Gayon din po, Panginoon, ang pag-iingat at pagprotekta sa mga taong papapunta po rito sa inyong banal na tahanan, Panginoon. Nawa, makarating sila ng maayos sa mawalhati sa iyo at handa po talaga magpuri at magpasalamat sa iyo. Muli dinadakila ka naman, pinapasalamatan ka namin. Ito pong lahat ng aming panalangin sa inyong matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Tayo po tumayong lahat para po sa pagpupuri sa ating Panginoon sa pag-aawitan po na ibibigay po sa atin ni Brother Bot. Magandang umaga po sa ating lahat. Parang mahina po Nakaantok pa po ba kayo? Yung panahon medyo malamig, masarap pong matulog, ano po. Ngunit tayo po'y blessed ni Lord dahil tayo po'y sama-sama na magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. No? Bawat isa po sa atin, I'm sure meron tayong iba't ibang pasanin sa buhay, no? Iba sa atin, nagagalak, may mga blessing, may mga bagay na tayo'y pinagpapasalamat.
yung iba naman sa atin ay merong kalungkutan, merong mga dinadalang mga pagsubok sa buhay. Sabi nga ng ilan, iwan daw natin sa bahay tapos pumunta tayo sa church. Pero sabi naman natin, yung lahat ng meron tayo, Thanksgiving man yan, ito man ay pasakit at hirap na nararanasan natin, ipagpasa Diyos natin yan. Tayo po ba nagagalak at tayo nagpupuri dahil ito po yung araw ng Panginoon na sabay-sabay po tayong mga mananampalataya na magpupuri at sasamba para sa Kanya. Amen. Kung tayo po'y handa na, tayo po'y umawit na merong galak at kagalakan sa ating mga puso. Galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sabay-sabay po tayong sumamba, puri sa Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sabay-sabay po tayong awitin. For the last time, may galak. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah. Tayo po'y nagagalak, maawit sa Panginoon. Ano po? Tayo po'y sumamba sa pamamagitan ng ating mga awitin.
tayo po'y dumulog sa presensya ng Panginoon. Patuloy tayong magbigay taas na pagkilala sa ating Panginoon sapagkat siya'y karapat-dapat sambahin. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tunggal, kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Awitin ko man. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan dakilaan mo. Kulang ang lahat ng lahat, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng lahat, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Katulad, wala nang higit sa'yo. Katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. For the last time, wala kang katulad. Kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa,
sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aking awit, dinggin ang aking tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aking awit, dinggin ang aking tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw! Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw! Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Yes, Lord. Tayo po'y patuloy na mawit. Mawit na ang ating puso'y masamba sa ating Panginoon. Patuloy na dinudulog natin ang lahat mga bagay para sa naway loobin ng Diyos. Patuloy na maghari siya sa ating mga puso. Puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan ang puso ko. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan.
taas ng pangalan niya. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga pagpurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ating Panginoon sa pag-check karapat-dapat. Purihin at sambahin. Amen and amen. Tayo po'y manalangin at sa harapan ng ating Panginoon. Panginoon naming Diyos na makaman. Ikaw po ang nagbibigay ng sigla sa amin, sa aming kalungkutan. Alalahanin ka lamang namin ay lubos na lubos ang iyong pagmamahal sa amin, O Lord. Napakadakila mo, Panginoon. Upang ikaw ay pasalamatan ng walang hanggan. Salamat po na kami ay inyong iniibig noon pa hanggang sa ngayon, Panginoon. At pinili mo kami na maging anak mo sa habang panahon. O Lord, sa mga oras na to, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagagawa namin na hindi ayon sa iyong kalooban. Yung aming mga salita na naibibigay sa iba, Panginoon, O Lord, hinihingi po namin ito ng kapatawaran na hindi namin mapigil kung minsan dahil po sa nakikita namin na hindi ayon sa iyong kalooban. Napipigil po ang aming damdamin, O Lord. Kaya, O Lord, salamat po sa kapatawaran mo na pinagkaloob mo sa amin sa araw na to, Lord. Sa mga oras na to, O Lord, marami po kaming ipagpapasalamat sa inyo. Unang-una na po, yung paggising namin sa umaga, na nakikita namin ang bukang liwayway, ang mga ginawa mo, mga na siyang nagbibigay kaluguran sa aming puso, Panginoon. Sa paggising namin, binibigyan mo kami ng malakas na katawan, masiglang katawan, lalo't higit sa araw na to, na kami po ay nakakarating dito sa inyong banal na tahanan. Kaya maraming pong salamat sa ginagawa mo po sa buhay namin. Salamat po sa mga blessings na pinagkakaloob mo, Panginoon, sa mga pangangailangan ng bawat pamilya namin dito sa Bliss, O Lord, at sa mga pamilya pa rin na talagang humahayo rin, Panginoon, at nagpapakilala para sa iyo, Panginoon. Naghahatid ng mga tao na manampalataya sa iyo ng walang hanggan. Tunay nga po, ikaw ang aming Diyos na walang katulad dahil dala mo ang kagalakan, kapayapaan sa puso namin, Panginoon, na hindi kami dapat matakot, O Lord, dahil kasama ka namin. Kasama ka namin sa lahat ng sandali, O Lord. Kaya nga po, sa mga pamilya namin,
na dala-dala po namin, inihahabilin po namin sa inyo. Sa mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak, na nagbibigay lakas para sa kanila upang makamtan nila ang magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa mga pamilya na tunay na naghahayo at talaga pong nagmamahal sa inyo, O Lord. Sumusunod sa lahat ng kautusan nyo, pati na rin po sa kanilang mga anak na kumikilala na rin po sa inyo, Lord. Marami pong salamat. Marami pong salamat, O Lord, sa aming ginagawa dahil kayo po ay kasakasama namin sa lahat ng sandali ng buhay namin. Salamat din po sa mga alam namin po yung aming mga seniors na salamat po, nakakarating pa rin po sila rito kahit malayo ang kanilang tahanan, Panginoon, dahil mahal na mahal po nila kayo, Panginoon. Walang hindi na inaalintana ang ulan, O Lord, na dumating ngayon, Panginoon. Pero alam namin, ipinapahintulot mo ito para nang sa ganun, makarating po sila rito kahit nawa ay hindi bagyo ang mangyayari, O Lord. Salamat po sa mga health ng mga seniors, ng mga kabataan din na mayroon ding nararamdaman, Panginoon. Pero alam namin, sa isang hipo mo lamang sa aming katawan, mula ulo hanggang paa, mawawala ang lahat ng ito dahil kayo po ang nagpapagaling sa lahat ng sakit. Kayang-kaya nyo pong gawin ito, anumang kadelikado ang mga karamdaman namin. Sa iyo lamang namin po hihinaing, Panginoon, at alam namin nagagaling po kami. Unang-una na po, sa mga ganitong pagkakataon, ikaw po ang uunahin namin. Ikaw po ang tatawagan namin, O Lord, hindi ng iba, Panginoon. Para na sa ganon, di kami natataranta kung ano man ang mangyari, Panginoon. Alam namin na hawak mo ang katawan namin, hawak mo ang aming buhay, na sa darating na panahon, alam namin, O Lord, makakasama ka namin. Dahil kami ay sumasang-ayon sa lahat ng mga utos mo, sa mga kautusan mo na nasa Biblia, Panginoon. Sinusunod po namin ito sa tulong po ninyo, Panginoon, para makaiwas din po kami kung ano man ang masamang pangyayari. Kaya nga po, inilalapit po namin ngayon ang aming bansa, Panginoon. Alam po ninyo kung ano po nangyayari ngayon dahil po sa flood control projects na yan, O Lord, nalaman ng buong bansa kung ano ang ginawa ng mga taong ito, Panginoon. Kung ano yung mga ginawa nila na pagsasamantala sa milyon, bilyon, ngayon po ay abot na yata sa trilyon ang kanilang nakuha, O Lord. Kaya naman ang kapalit nito ay yung pagbaha na umaabot hanggang ulo, pati na rin po yung mga tahanan na natatangay, mga tahanan na nasisira, mga taong nalulunod dahil wala po silang magawa, Panginoon. Kaya nga po, Lord, ikaw po ang aming Diyos. Alam namin na hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. At nawa, Panginoon, itong mga taong ito na nagsamantala sa aming bayan, napakayaman po ng aming bansa. Alam yan ang ibang bansa, Panginoon, pero dahil sa korupsyon na ginawa ng mga officials namin, ay nanamantala sila. Hindi nila inalala yung kalagayan na nangyari sa aming paligid. Sa munting pagpatak ng ulan, ay bumabaha na po ang lahat. Dati po, konti lang po ang binabahang lugar. Pero ngayon po, abot na po. Luzon, Visayas at Mindanao. Totoo, napakalaking abala ang ginawa nila, O Lord. Hindi nila inalintana yung kanilang pagsasamantala na ang taong bayan ang nasira, O Lord. Kinuha nila ang mga taxes ng tao. Ngayon po, ay trilyon na po ang utang ng aming bansa. At yun ay hindi nila inalintana. Bagkos, nagsaya sila, namili ng mga bahay na napakalalaki, mga mansion,
namili ng mga sasakyan na talaga pong napakamahal, milyon ang halaga. Hindi nila hindi nila tinignan ang aming mamamayan na nagdurusa ng dahil sa kanila. Kaya nga po Lord, hinihiling po namin Panginoon, kayo po ang judge na mag-agawa ng mga alituntunin para sa kanila, Lord. Nawa ang aming bansa, ang aming Pangulo, Panginoon, tulungan mo po siya. Tulungan mo po na maganap lahat ang tamang daan papunta sa iyo, Panginoon. At nawa itong mga ginawa ng mga corrupt officials na to, O Lord, mabigyan nawa kung sino man ang may sala, kung sino man ang totoong may sala, O Lord, sila po ay dapat makulong. At higit po sa lahat, nawa ibalik nila yung mga perang ginamit nila, tinangay nila na naglaho. Ngayon po, Panginoon, na napakataas na po ng utang ng Pilipinas, O Lord. Sabi nga po, ang mga pinapanganak ngayon na sanggol, dati po, peso lang, then naging milyon. Ngayon po, bilyon na ang halaga. Kaya nga po, Lord, alam namin, kayo po ang tutulong sa aming bansa. Hindi mo po hahayaan na ang iyong mga anak na naririto ay pababayaan ng mga officials na ito na nagsasaya, O Lord. Alam namin, may kalalagyan din po sila sa inyo, Panginoon. Kaya nga po, umaasa po kami na ang aming bansa, na ang aming bayan ay muling matatanghal sa taas, O Lord. Sa tulong mo, kami po ay gagalaw, O Lord. At ganoon din po sa aming mga korte, Panginoon, makita nila yung ginawa ng mga corrupt officials na to at magkaroon po ng ah, kasagutan po sa kanilang mga ginawa na to para sa aming mga mamayan na talaga pong natakot. Lalo na po ngayon, sa munting patak ng ulan, alam namin, babaha na naman dahil nga po sa hindi nila ginawang project at higit po sa lahat, yung mga ghost project na nakita, wala po talaga. Inangkin nila, binulsa nila. At ngayon po, nawa Panginoon, magkaroon ng katuwiran na sila makita nawa kung sino ang tunay na may kasalanan at sila ay makulong. At maibalik nila yung perang ginastos nila, O Lord. Salamat po, Panginoon. Sa tulong mo, sa inyo lamang po kami humihingi talaga po ng tulong. Kayo po, alam namin, Panginoon, kami na mga anak mo ay hindi mo pababayaan sa lahat ng sandali. At kami po ay talaga pong hinahayaan mo na mamuhay ng maayos, mamuhay ng mabuti at higit po sa lahat, malinaw na pagkakaisa para sa iyo, Panginoon. Sa umagang to, Panginoon, kami po ay makikinig muli na iyong mga banal na salita na siyang magiging gabay namin sa lahat ng sandali ng buhay namin. Hayaan mo po na kami ay makikinig sa iyong lingkod na siyang magbibigay ng mensahe mo, O Lord. Sa iyo lamang nanggagaling ang lahat at kami po ay makikinig ng mabuti upang sa ganon magampanan namin kung ano ang ibig mo sa buhay namin, O Lord. Ngayon po, dahil sa iyo, Panginoon, aalisin po namin ang lahat ng takot dahil kasama ka namin, O Lord. Marami pong salamat sa tulong ninyo. Alam namin, may mangyayari po sa mga susunod na araw. At lalo na po ngayon, may banta ng people's power. O Lord, inihahabilin namin ito sa iyo na huwag mangyari yung nangyari noon, O Lord. Ito ay magkakaroon ng mapayapa, matahimik na paraan para sa ganun hindi na namin makamtan yung nangyari noong panahon na yun. Kayo po ang gagawa ng lahat. Kayo po ang tutulong sa mga lawyers namin, sa mga judges namin, at makita nila yung tamang proseso para sa mga taong ito na corrupt, O Lord. Mabigyan sila ng
katarungan. Mabigyan po kami ng katarungan, lalo sa mga maliliit na pamilya, Lord. Maraming pong salamat, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Sa kabila ng weather, maganda pa rin ang umaga. Kasi nga, lalo sa mga inaawit natin kanina, na binabanggit natin yung kadakilaan ng Diyos. Kung talagang maglilinaw sa ating mga puso, talagang walang duda na dakila ang ating Panginoon Diyos. Na yung mga katulad nating hindi karapat-dapat na mapunta sa presensya niya, maging sa pagsamba. And yet, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Hindi lamang para sumamba pagdating ng linggo. Kasi kung tutusin mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos ay hindi lingguhan lang. Kundi ang tunay na pagsamba sa Diyos, pagdakila sa Kanya, na ibibigyan natin ng katawan sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. In fact, sabi nga sa Biblia, halos interchangeable yung worship at service. Di ba yun napupuna? Ewan ko, napunan yun ha. Bakit ang tawag sa pagsasama-sama natin at pagsasamba service? Sa mga Katoliko Romano, ang tawag nila ay misa. Di ba? Pagsasama-sama. Pero tayo, hindi natin tinatawag na misa. Tawag natin service. Worship, service. Kasi kung tutusin ang pagsamba, ay paglilingkod. At ang paglilingkod na yan, ay hindi lamang paglinggo, o Sabado kaya, o kung may gawain sa simbahan. Ang paglilingkod sa Diyos ay minuto, oras-oras. Saan man tayo nandoon. Yung bang ihandog mo yung buhay mo, bahagi ng paglilingkod yan eh. At pag inihandog mo ang buhay mo, ano ibig sabihin nun? Yung ibig sabihin nun is mamumuhay ka para sa Kanya. Hindi mo naman kailangan magpastor para mamuhay para sa Kanya. Hindi mo naman kailangan maging worship leader para mamuhay para sa Kanya. Simpleng empleyado ka kung saan ka nandoon. Pwede kang mamuhay para sa Kanya. Hindi ba? So, ano pa ginagawa natin pag Sunday? Bakit tayo nagsasama-sama? Bakit tayo nagkakaroon ng worship service? Kasi kung tutusin mga kapatid, yung sa araw-araw na pagsamba mo sa Diyos, paglilingkod sa Kanya, yung pananalangin mo sa araw-araw, sa bawat sandali, yung pasasalamat mo sa Kanya, sa anumang nagaganap sa buhay mo. Doon nagagawa mo na. Pagdating ng linggo, kumbaga dapat ito'y parang selebrasyon. Dapat nagsasaya talaga. Kaya yung awitin natin may galak, may saya, di ba? Kung minsan di ko maintindihan kung nadidinig ko ng tama, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Para mong sinasabing, isisigaw ko sa buong mundo.
Parang gano'n lang eh. Parang binubulong mo lang eh. Bakit? Eh, hindi ka sigurado sa kadakilaan eh. Kasi yung kadakilaan parang discussion lang eh. Sa'yo, sa puso mo. Eh, bakit? Abi, sunod-sunod yung ano eh. Daluyong ng ano eh. Ng problema eh. Sa'yo, sa pamilya mo, sa biyanan mo, sa asawa mo, sa kapitbahay mo. Na para bang ipinanganak na lang para buwisitin ka. Merong ganun eh. Tapos pag tingin-tingin mo sa bandang ano, titingin ka sa mga dyaryo, titingin ka sa mga social media. Abay, puro kawalang hiyano na didinig mo. Abay, hirap na hirap ka na nga magbayad ng tax. Bawat bilhin mo may tax. Di ba may IVAT? Value added tax. Dati 10%, ginawan 12%. Sa bawat ice cream, yung ice cream na sinasandok sa'yo, kala mo hindi ka magbabayad ng tax dyan? Nandyan yan. Sa halip na yung perang binabayad mo sa tax, mapakinabangan mo, ika nga. Maging maayos at maluwan ang buhay mo. Aba hindi, kailangan nilang kunin yan. Tapos nanakawin. Hindi lang libo. Hindi lang 100,000. Milyon. Hindi lang milyon. Bilyon. Habang nararanasan natin na magkabutas-butas yung sapatos natin, sabi, kaganda naman ito isang anak nung isa sa mga opisyales na mahigit 800,000 ang halaga nung suot-suot na damit, sapatos, alahas. Fair ba yun? Somebody said, the people get the government that they deserve. Ibig sabihin, deserve natin yung baha. Ibig sabihin, deserve natin yung tumataas na krimen. Ibig sabihin, deserve natin yung mga ipinapasok ng mga bawal na gamot dito. Deserve natin yun? Inilalagay natin sa pwesto yung mga tao na yan eh. Hindi ko naman binoto yan. Oh, maaari hindi ka bumoto. Eh, yung ibang bumoto, paano? Ang hirap paniwalaan na helpless yung nasa Malacanang. Na matutuklasan niya na bilyon-bilyon yung ninanakaw sa flood control project. Saka pa lang siya sisigaw sa State of the Nation niya. Niniwala ka doon? With all the intelligence funds, with all the intelligence of the armed forces of the Philippines, hindi niya alam itong mga ganito? The people get the government that they deserve. Nung nangaral yung ating pastor last week, dalawang terminology yung, kumbaga tumatak agad sa isip ko, sa puso ko. May binanggit siya eh. At nagbalik tanaw ako tuloy. Ika nga, involuntarily, nung aking high school days. Yung high school days sabi nga masaya. Lalo na kung third year ka. Sabi nga, pinakamasayang bahagi ng high school.
Hindi nyo dinanas yun? Come on. Di ba ang high school ay case saya? Wala kang masyadong bigat na problema dinadala. Problema wala kung saan college ka papasok, kung saan ka tatanggapin. Di ba? But anyway, he was talking about marathon. He was talking about long, slow distance. Tatandaan niyo? O nakalimutan niyo na? Kasi binabanggit niya yung yung bang, kumbaga, hindi madali na gawin. Pero gagawin mo. At pagtsatsagaan mo. Naalala ko nung araw, nung high school ako. Marathon. Doon sa eskwela ang napasukan ko noon, public high school yon. Mano sila sa sports. At yung tinatawag na marathon, ang tawag nila doon is country racing. Ito yung tumatakbo ng mahabang maraming milya. Ito hindi lang 400-meter dash or 500-meter dash. Milya-milya to. At hindi biro. Kasi natatandaan ko, nung bagong pasok pa kami dun, pagdating ng PE, gulat ako, kailangan kami i-test. Ano yung unang test? Tatakbuhin na namin yung buong track and field. Sa gitna ng track and field, andun yung football field. Kahaba nun. So, umpisa pa lang, i-record na. Pinatakbo kami. Ako naman sanay sa takbuhan sa kalye, alam ko sa Tondo eh. Takbong kalye eh. Takbuhan, dahil takbo ko. Takbo. Lumiligo pa lang kami ganun sa isang bahagi ng oval eh. Medyo hinihingal na ako. Pagliko pa, lalo na. Gumaganon pa lang, wala na, naglakad na ako, lawit na dila ko. Mula dito, tumakbong pa ganon, takbong kalye ako, pagdating dito, hindi na takbong kalye, lakad kalye na lang eh. All the way pa ganon dito. Hanggang dun lang. O siyempre, naka-record yun. Gaano katagal mo tinakbo yung, di ko alam kung anong sukat nun eh. But it's a standard track and field. Tapos, pull up. Baras. Ilan ang kaya mo i-pull up? Biro mo, nakalima lang ako. 5 lang. At yung 5 ko, kumikinig pa yung ito ko. Napapailing lang yung namin, PE teacher. PE teacher yun, ha? Push up. Ako, galing. Pagdating ng ika-8, talagang kumikinig din yung ganito ko. Tindi. Nung araw kasi, kala ko, lumaki ako sa ganung pananaw, na yung mga atleta, ito yung mga medyo mahihina utak. Ito yung kumbaga nakakapag-aral lang kasi athlete sila eh. Nananalo sila, may karangalan yung eskwelahan, so kahit pasang-awa, papasang-awa yan. Pero pagdating talaga sa ganito, walang-wala makukote yan. In fact, nung araw talagang pagka sinabing mahilig sa basketball, marunong mag-basketball, mahusay sa basketball, ibig sabihin yan, ang utak niyan tunaw. Ganun yung pananaw eh. So instead na mag sa palakasan, ay hindi, kailangan ito ang palakasin.
Ganun yung pananaw. Kaya nagulat ako. Ganun doon sa eskwelahan pinasok ko. On top of that, mga kapatid, yung isa sa mga nangunguna nilang atleta, mahusay sa football. Hindi ko alam kung quarterback siya, pero mahusay sa football. Mahusay sa basketball. Mahusay sa diving. On top of that, mga kapatid, student assistant pa siya. Sa physics at sa mathematics. Ibig sabihin, may utak. Pwede pala. Talagang sa kanila, yung mga atleta, pagdating ng towards them, binibigyan sila ng letters eh. Yung letters sa school. Ano yan? Status symbol yan. Tinatahi nila yan sa kanilang mga sweater. Nandun yung letter. Ibig sabihin yan, talagang tinitingala sila. At believe din naman ako sa kanila. Kasi yung atleta nila, merong rules eh. Hindi ka pwede manigarilyo. Hindi ka rin pwedeng uminom ng alak. Minom ka ng gatas hanggang gusto mo. Okay yan. Yung sigarilyo, wala sa kanilang tindahan na bibili ka ng sigarilyo eh. Wala rin nagtitinda sa kalye na bibili ka ng sigarilyo eh. May vending machine yan. Kaha-kaha pag bumili. Tapos ganito, pag minor ka, hindi ka pwede mag-operate. Pag minor ka at nag-operate ka ng vending machine ng sigarilyo, huli ka. Yung star athlete nung kalaban na eskwelahan na inatinan ko, nahuling umiinom ng beer sa isang kilalang syudad. Sinuspindi yun. Dahil sa suspindi niya, natalo yung eskwelahan doon sa sports na yung athlete involved. They didn't care. Believe din nga ako eh. Kasi may ka-eskwela ko, 2, anak ng principal. Eh dito sa atin, pag anak ng principal, hindi mo basta pwedeng, kung ikaw ang teacher, hindi mo bibigyan ng 75 yan. Pero nagulot ako doon sa 2. Pag F, F. Pag pinaghirapan at pwede maging A+, A+. Pero pag F, kahit anak ka pa ng principal, F. Yung isang anak ng principal, sumali na sa cheering squad. And hindi siya yung mga pumapapel sa cheering squad. Iba yung cheerleader talaga. Kumbaga siya na, kasama lang siya sa grupo. Anak ng principal. Walang favoritism. Anyway, marathon. So, nagbalik sa loob ko yung marathon. So, yung cross-country running. Talagang hindi madali. Kasi naranasan ko, after a few months na nandun ako sa school, medyo gumaganda na ng konti ang takbo ng katawan ko. Tryout sa basketball. Sali ako. Tryout. Alam mo kung ginagawa sa tryout? Pinapatakbo kami 2 milya. 2 miles sa takbo. Nakakasabay ko, tumatakbo yung mga prominenteng manlalaro ng football, manlalaro ng basketball, talagang mga atleta. At lahat sila, nagsabi? This is too much, this is too much. Ganon ang ganon. 2 miles na takbo. Napakalaki ng campus na napasukan ko. Dahil kayang-kaya yung 2 miles doon sa loob ng campus. Can you imagine that? Pagdating doon sa pinaka-papasok, para doon na sa pinaka-parang basketball tryout, and
training, tatakbo ka pa, manikmanaaw sa mga hagdanan. Pero ako naman kahit lumuhit ang dila ko doon sa track and field doon. Pero pagdating doon sa tryout, nakaya ko. Ibig sabihin, nag-improve na. Saka yung dating 5 kong pull-up, kaya ko ng 20. Biro mo yun? Kasi nga kung tutusin, and I came to realize later on, those were trials. Those were trials. Kumbaga, hindi pwedeng hindi ka makakakita ng mga parang sagabal sa buhay. Walang takbo sa buhay na ika nga, tuloy-tuloy ka lang at masaya lang ang lahat. Hindi pwede. Somehow, merong balakid. Somehow, may problema. Somehow, may trial. Si James na sabi nga ng mga early fathers, si James na sumulat nitong letter or epistle, si James na kapatid ni Jesus na itinatanggi ng simbahang Katoliko. Dahil nga sa kanila, ang Birheng Maria ay perpetual virgin. Pero sinasabi sa Bible, may kapatid si Jesus 4 At isa nga si James. At unang pagbanggit kay James, si James yung skeptical kay Jesus. Diba parang tinutuya pa nga niya si Jesus Yung pala, itong James na to, pagdating sa Jewish piety, pagdating sa pagiging makadiyos bilang isang Hudyo, ito palang James na to, marubdob yung pagsunod niya. Hindi lamang sa kagaliang Hudyo, kundi sa batas ng Hudyo. Kaya nga ang tawag sa kanya is James the Just. Siya yung sumulat nitong James. Hindi ko rin alam bakit Santiago ang parang translation. Hindi pa ganun kalinaw sa akin. Samantalang yung palang salita nito pangalan nito malapit-lapit sa Jacob. But anyway, going back, there was this James na tinutuya pa si Jesus. Naisip ko, magkakapatid to. Bakit parang galit na galit siya kay Jesus? Kasi ganun ang dating kwento ni Matthew. Hindi kaya naikukwento ni Birheng Maria na ibang-iba yung pagkapanganak kay Jesus? Na si Jesus ay ang tatay niya ay ang Diyos, Espiritu Santo, na bago pa man sila nagniig ni Joseph, nagbuntis na siya kay Jesus. Milagrosong nagbuntis yan. Alam natin ang kwento, di ba? Hindi kaya naikukwento yun sa bahay ni Mary? Hindi kaya niya nasasabi ito doon sa mga ibang kapatid? Para bigyang galang nila si Jesus? There was a time, di ba? Bumiyahe sila sa Jerusalem. Kasi merong ganun Merong 3 kapistahan na dapat lahat ng lalo na lahat ng male pupunta sa templo. Sama sa pagsamba. Si Jesus, bata pa noon. Wala pang teenager si Jesus noon. Tapos alam natin ang istorya. Umalis sila ng templo para umuwi.
After one day, tsaka pa lang napunan ni Mary, wala si Jesus. Hinanap niya rin sa caravan, wala. Pagbalik niya sa templo, nakita niya si Jesus. Yung batang-batang Jesus, nakikipag-usap sa mga teachers of the law, sa mga pantas. Alam natin ang istorya. Sabi ni Mary, bakit mo naman ako ginanito, anak? Kumbaga, worried na worried kami sa iyo. Anong sabi sa kanya? Hindi mo ba alam that I should be at my father's house? Hindi kaya naikwento yun ni Maria doon kina James? Sa bahay? I could just imagine, siguro nagagalit sila kay Jesus, ito si James, at saka ibang kapatid, kasi ganire. Sa ugali ng mga Hudyo, kapag namatay ang tatay, yung panganay, siya ang tatay yung tatay. Siya yung maghahanap buhay ng todo para mapakain yung buong pamilya. Yun ang trabaho ng panganay. Kaya nga pagdating sa mamanahin, ang panganay, firstborn na lalaki, doble ang kanyang inheritance kumpara doon sa iba. Kasi nga siya ang mabubuhay sa pamilya, siya ang titingin sa kanilang ina pagdating ng panahon. Trabaho ng panganay yan. Tapos siguro, nabubuwisit sila siguro kay Jesus. Bakit? Sabi, sa halip na maghanap buhay si Jesus, abay andun at kwento ng kwento, pangaral ng pangaral. At nagsasabing siya, yung hinihintay na hari. Na-imagine kong buwisit na buwisit yung mga kapatid. Kasi sa halip na medyo maliwalas ang buhay nila, palagi ko nag-struggle sila. Bakit? Aba, hindi naghahanap buhay yung kuya nila eh. Na-imagine ko nung araw, na galit sa akin yung kuya ko. Eldest namin. Sabi niya sa akin, ikaw ang inaasahan namin na by this time, magiging either senior manager ka sa bangko, papunta magiging vice president ka. Pero hindi. Inuubos mo yung panahon mo dyan sa Bible mo na, hindi mo kailangan yan. Ang tungkulin natin mga ama is pag-aralin natin yung mga anak natin. Yung mga anak na nag-aaral sa Lasal. Sabi nga sa akin dapat pag-aralin mo sa Ateneo yung mga anak mo. Sabi ko nga sa kakuya ko, ako'y na-expose na sa magandang public school. Yung public school, meron sariling football field. 2 ang swimming pool, isang indoor, isang outdoor. May tennis court, may volleyball court. Public school yan. Grabe ang facilities. Bawat kwarto, merong pull down na parang yung screen. Kasi bahagi ng kanilang lesson, may mga pelikulang pinakikita. Bawat room, may intercom. Hindi ko alam kung sa Ateneo may ganon. And yet, sabi ko sa kuya ko, anong klaseng kabataan ang lumitaw sa bansang yan? Ang pinakamahalaga, sabi ko sa kuya ko, ay may bahagi mo yung katotohanan tungkol sa Diyos upang mabago. Yung maintindihan yung katulad na sinasabi ni James. I'd like you to stand up, read with me. Ito'y pagbibigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa kalagitnaan ng ating gawain. At ito nga ang sabi ni James. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing
that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. The Lord bless us with the reading of this word. Makaupo tayo mga kapatid. Naalala ko nung araw, isang parang prayer meeting namin. May lumapit doon sa pastor. Sabi niya, Pastor, niya, hirap na hirap ako sa buhay. Wala akong patience. Baga marami ako nakakagalit. Wala akong patience. Pwede ba pag-pray mo ako, Pastor, magkaroon ako ng patience? Oo, sabi ng pastor. Sige, lika, lay hands kita. Doon sa nasalihan ko noon, uso yung gano'n, lay hands. May speaking in tongues pa doon. Anyway, nilay hands. Lord, basan mo po itong aking kapatid. Bigyan mo po ng katakot-takot na problema, Lord. Bigyan mo po ng mga suliranin sa buhay. At nang magkaroon ng patience, sabi na nagpapapray, Pastor, hindi na hinihingi ko. Ang hinihingi ko, patience. Tapos binunot ng pastor yung Bible, pinakita sa kanya si James. Count it joy. Biro mo, habang pinuputulan ka ng kuryente, napuputulan ka ng tubig dahil umabot yung pambayad mo, habang kumukulo na halos ang dugo mo, dahil dapat may pambayad ka, hindi ka nakapagbayad kasi yung umuutang sa yung kaibigan mo, na kay saya-saya't kay bait, nung umuutang sa iyo, ayaw magbayad, galit pa nung sinisingil mo. Resulta, ikaw ang naputulan. Dapat makabayad ka sa tuition ng anak mo. Wala kang pambayad. Bakit? Abay, inuutang nung hipag mo eh. Tapos ayaw magbayad. Galit pa. Pero ang sabi niya no, ni James, count it all joy. Wow. May saya, may galak. Di ba kinakanta natin kanina? Tapos isisigaw mo yung kadakilaan ng Diyos. Napuputulan ka ng kuryente. Napuputulan ka ng tubig. Ninanakawan ka. Praise the Lord. Ganun nga ba mga kapatid? Pero sabi nito, count it all joy. Bakit? Kasi sabi niya, the testing of your faith produces patience. Wow. Yung pala nangyayari. Kaya ka umaabot sa ganun. Kasi doon lumalabas yung patience. Eh paano pastor kung hindi patience ang lumalabas, kundi impatience? Paano? Sabi ni James, kung wala kang wisdom to confront the situation, to learn about it, ask God. Ask God. Parang, Lord, ano ko didil to walang hiya ako asawa? Lalagyan ko na ba ng rope sa leg? Para pag nahulog sa kama, mabibitin? No, hindi. Let him ask of the Lord.
But when you ask, you must ask in faith. You must expect that the Lord will grant you the wisdom to deal with the problem, to deal with the trial. Otherwise, kung wala kang faith, sabi, para ka lang alon sa dagat. Ano ba yung alon sa dagat? Eh, sinisikwat-sikwat niya ng hangin eh. Kung saan ang direksyon ng hangin, doon siya dadalhin. Ibig sabihin, kung hindi firm ang isip mo, kung wala yung faith mo, then kaya-kaya kang dalhin ng kahit na anong doktrina, kahit na anong advice. Eh kung bakit naman maraming taong mahilig mag-advise pag nasa problema ka. Yan sinasabi ni James, count it all joy. Kasi may patience dyan. At pag nandyan ang patience, let it parang grow fully. Let it be perfect. In other words, yung patience na sinasabi dito ni James ay hindi yung, pare, pasensya ka na ha. Wala pa akong pambayad ngayon eh. Hindi ganun yun. Yung patience is more than confronting the situation at that point. Yung patience is truly having that understanding that is deeper. Sabi ni Paul, sa sulat niya sa taga-Roma, all things work together for good. To them that love God, to them that are the called according to His purpose. Oh, matagal ko nung araw binubuksan-buksan yan at sinisilip ko mabuti. All things. Hindi sinabing all good things. Ang sabi, all things. All things work together for good. To them, to whom? To them that love God. To whom? To them that are the called according to His purpose. Eh, sumunod kasi dun ganito eh. Kasi pinipredestined ka eh. Wow, ito na yung predestination. Okay? Although may free will sa loob niyan, may usapan dyan na free will, pero may predestination. Ano yun? Pag ikaw ay naging mananampalataya, pag ikaw ay ipinanganak ng muli, ang direksyon mo ay hubugin ka sa wangis ng Panginoong Jesus. Kaya nga, all things work together for good. Kaya nasabi ni James, count it all joy pag may trial ka. Sabi rin ng isang apostol, yung trial na dumaabot sa iyo, ay hindi lang naman sa iyo lang eh. Lahat tayo dinadanas yan eh. Hindi yan unique para sa iyo. Maaaring yung unique yung sitwasyon. Pero, the kind of situation and the lessons being learned, dinadaanan din niya ng iba. Maring iba't ibang wangis, pero isa ibig sabihin nun, yung patience dapat ma-form. But more than just patience, dahil wala kang pagkakaunawa, kailangan mo ng wisdom to understand. And para magkaroon ka ng wisdom, kailangan manalangin ka. Kailangan humingi ka sa Kanya. At pag humingi ka ng wisdom sa Kanya to understand the entire situation, to at least help you, you must ask in faith. Yung ba umabot sa iyo yung sinasabi ng Panginoon na, I give you peace. My peace I give to you. Not as the world gives, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Count it all joy pag nandyan yung mga trials. Basta patience eh. May sinabing complete yung patience eh.
yung perfection ng patience, nandun yung character ng Panginoon na lalabas sa'yo. Doon ka hinuhubog. Doon tayo hinuhubog. Makantsawan ka ng pamilya mo, makantsawan ka ng hindi naniniwalang nanay mo at tatay mo at mga kapatid mo, na yan ba yung may Diyos na pag-aari niya ang lahat? Yan ba yung Diyos na nagpo-provide? Eh, ba't ka naputulan ng kuryente? Bakit pinabayaan niya na hindi ka bayaran ng umutang sa'yo? Eh, inutang naman niya. Ba't hindi niya nilatigo yung nangutang sa'yo para bayaran ka? Bakit? So ikaw, sabi mo, o ano? Bakit nga ba? Hindi. Ang sabi ni James, count it all joy. Because patience should come up. But let that patience reach its perfection. Now, if anyone lacks wisdom, let him ask of God. But let him ask in faith. Ang wisdom dito is may kinalaman doon sa kinakaharap mong sitwasyon. Hindi wisdom ng, Lord, ano bang number ang mananalo sa loto? Hindi yung ganong wisdom. Rudy, yung wisdom, paano ko po ba harapin ito, Panginoon? Paano ko ba sasagutin itong mga taong to? Na sinasabi ko, dakila ka. Lord, hindi ko lang maisigaw sa buong mundo sa ngayon. Medyo bulong-bulong lang, Lord. Kasi ang hirap sabihin, dakila ka, Lord, naputulan ako ng kuryente. Hindi ko masabi, Lord, dakila ka, hindi ako makabayad sa tuition ng anak ko eh. Kaya, bulong-bulong lang muna, Lord. Pag tayong dalawa lang, yes, dakila ka. Nasaan yung isisigaw? Dumating ako sa punto na naintindihan ko at sinasabi-sabi ko nga sa iba nagtatanong sa akin. Ang sabi ko, ito tandaan mo, once pumaloob ka sa bakuran ng Panginoon, once ipinanganak kang muli, and by the way, eternal yan ha, eternal yan. Walang putol yan ha. Once ipinanganak ka na at binigyan ka na ng eternal life, walang mangyayari sa buhay mo na hindi may kinalaman sa spiritual growth mo. Would you agree? Would you agree with that? It has to be. It has to be. Kasi nga sabi ni Paul, all things, hindi all good things, all things work together for good. So kahit na yung masamang balita na bilyon-bilyon yung ninanakaw, kagaganda ng suot nila, kagaganda ng eskwelahan pinag-aaralan ng mga anak nila, galing sa ibat na binabayaran mo, pati sa ice cream may tax. Tapos sila wow, hindi lang basta Mercedes, hindi lang basta Maybach. Tayo, may front lang tayo. Sila may back. Hindi lang Bentley, Rolls Royce, na napakaganda dahil maganda yung payong. Ang lupit, ano? Love your neighbor
as you love yourself? Many times you have to ask before the Lord, Dear God, help me understand. Help me. Kasi Lord, wala yung peace. Sabi mo, let not my heart be troubled. Bilyon-bilyon ang ninanakaw, Lord. Bumabaha. Tapos sila, nandun sa mga villages na hindi naabot ng baha. Anytime, pagbukas ng rep, may pagkain, may alak, may lahat. Anytime, pag gusto nila, labas ng bansa, Hong Kong, Singapore, London, wow, US. Parang kaya po lang na pinupuntahan no? Pero pera mo yun dahil ninakaw nila. Pero sabi ng Lord, my peace I give you. Not as the world gives, give I unto you. Now, let not your heart be troubled. Nung una, sabi niya sa mga apostoles niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Last Supper yan, di ba? Tatandaan niyo si John? And then same chapter, bandang huli, yun nga. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yung kapatid natin dito, isa gigil na gigil. Sabi ko sa kanya, pag nangonsumi ka ba, mababago yan? Hindi kailangang ipalam natin sa lahat. O sige, ipinapalam mo na nga ng dyaryo eh. Nakakapagtaka lang, ilan nila pinapaalam. Ibig sabihin, mga kapatid, while we do not like what is happening, while we are praying, Lord, tulungan mo po sila, mabago sila. Hindi mga Kristiyano sa nguso. Hindi ito Kristiyano sa puso. Tapos tayo dito. Hindi tayo makabili ng motorsiklo para may gamit para papunta ng service. Nung araw nga, tinatanong ko si Lord eh. Kasi naalala ko, sabi nung hipag ko nun, bakit yung mga misyonaryo, ang yayaman pagdating dito? Ang mga misyonaryo, may kotse kaagad. Yung mga misyonaryo, ang gaganda ng inuupahan na bahay. Bakit ang pastor na Pilipino, hirap na hirap? Sabi ko nung araw, Lord, tagal ko nang humihingi na magkaroon ng sariling lupa at bahay. Gustong-gusto ko yung bahay namin sa St. Joseph noon. Mabili ko sa parents ko. Aba, hindi nangyari. Napaalis pa nga kami. Eh, lalo pa ngayon. Pero naisip ko, sa hirap ng parkingan dito, buti na lang wala ako. Kasi baka wala pang service, nangungonsumi na ako. All things work together for good. Abi, salamat sa Diyos. Sabi ni Ben dito noon, nagpapasalamat siya. Magsa 79 na yun eh. 79 na yun. September 8. At least sabi niya, wala pa siyang maintenance medicine. Sarap naman no? Ako naman, 76 na mga kapatid. Malapit na mag-77. Salamat sa Diyos. Wala nga akong sasakyan. Nakakalakad naman ako ng maayos. Hindi naman sumasakit ang tuhod ko. Salamat sa Diyos. God is good. Dakila ang Diyos. Maaaring hindi ko basta maisigaw sa buong mundo. Pero pag tinatanong ako,
And I can tell them. So then, mga kapatid, pag nandyan yung sitwasyon, nandyan yung trial. Hindi lang trial yung panahon nila, tribulation pa eh. Nag-iisip ako, ano ba kaibahan ng trial sa tribulation? Di pala trial eh, yun nga, yung mga bagay na nabubwisit yung kalooban mo. Yung talagang medyo nag-uumpisang lumapit na kumulo yung dugo mo. Yung tribulation, yung original na salita niyan has something to do with something that is narrowing. Naiipit. Ibig sabihin ng tribulation would be something na magpapahirap sa'yo. Iipitin ang buhay mo, iipitin ang katauhan mo. Ito yung tribulation. Usually persecution. Kasi ipit ka talaga eh. Hindi ka lang makabayad dahil hindi ka binayaran eh. Hindi ka nakasingit. Naku, lalo kung nagninegosyo ka. Yung pera mo, pinapaikot mo lang. Nadulas yung pera mo. Walang iikot. Kasi inutang nung hipag mo at ayaw kang bayaran. Minumura ka pa nung sinisingil mo. And yet, nararamdaman nyo ba talaga sa puso nyo? My peace I give to you. Really? Kasi kung hindi mo nararamdaman yan sa puso mo, at ang nakakita mo is umiikot yung utak mo sa buwisit, sa konsumi. Ayaw na magbayad nung kailangan mong pambili ng paninda. Ninanakawan ka, paano katulong mo? Umiikot lang yung utak mo. Walang peace. Pero ang sabi ng Panginoon, let not your heart. Ibig sabihin, choice mo. Choice mo. Let not your heart be troubled. Choice mo kung natutrouble ang heart mo o hindi. Choice mo kung natatakot ka o hindi. Choice mo yan. Ano alternative mo? Kasi kung may choice ka, dapat may alternative di ba? Ano yung choice mo? My peace I give to you. Not as the world gives, give it I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You lack wisdom, sabi ni James. Ask. And when you ask in faith. Pag hindi ka nag-a-ask in faith, huwag ka na umasang may tatanggapin ka. Sabi ni James. Kasi wala kang iniwan sa alon na sinisiklot-siklot lang. Kung saan ihampas ng hangin, doon ang takbo ng alon. So how do you do that? Ask of Him. Ask of Him in faith. Ibig sabihin, ibubuhos mo yan sa Kanya. Hindi ka magsusumbong kay Tulpo. Walang mangyayari sa'yo. Hindi ka kumikibo si Tulpo dun. Sa bilyong-bilyong na kawan. Sa Diyos ka magsumbong. Sa Diyos mo ilatag lahat. Sa Diyos ka lumapit. Sa Diyos mo ibuhos ang lahat. At hayaan mo ang Diyos ang magsabi sa'yo, anak, akin yan. Back up kita. Akong bahala. Putulan ako ng kuryente, Lord. Akong bahala. Hindi naman kamay mo naputol. Count it all joy
pag nandyan ang mga trials, pag nandyan ang mga tribulation. Sus, ano ka? Ano ba yung tawag doon sa gano'n? Masokista? Yung ba, nagsasaya ka habang sinasaktan ka? Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi sa'yo ng Panginoon, tignan mo kung paano kikilos ang Panginoon. Tatandaan nyo yung mga Israelita? Ang tagal bago pinalaya ng Parao. Nung finally pinalaya ng Parao, nagulat sila, minuran ni sila si Moses. Bakit? Ba't dito ka mo dinala? Ang laki-laki ng dagat. Yung dagat pa lang yun eh. Sabi ng isang archaeologist na pinag-aralan ng todo, yun pala yung Gulf of Aqaba. Yun yung between the land of Africa at saka ng Arabia. Merong pa ganon na tubig papasok doon sa lugar ng Israel, sa Eilat. Gulf of Aqaba. In one of that place, tinatawag nilang Nueva. Hindi Nueva Vizcaya o Nueva Ecija. Pero Nueva ang pangalan. Doon pala inabutan ng Parao yung mga Israelitas. Doon nangatakot ng gusto dahil eto na yung mga Parao. Andito yung kanyang mga sundalo. Papasangin na sila, papatayin na sila pag di sila bumalik. Saan sila pupunta? Sabi nga nung isa, we are between the devil and the deep blue sea. And then we know what happened. Again, Moses kept talking to God, kept praying to God. Ano sabi ng Panginoon kay Moses? Moses, ano binasa kamay mo? Pagbuka ni Moses ng ganon, alam natin na nangyari. Yung tubig, yung dagat, na hindi ko alam kung gano'ng lalim, nahati. Alam natin yan, di ba? Bumukas. Anong description sa Bible? They walked on dry land. Patawid. The whole night, they walked on dry land. Mahigit 2 milyong mga Israelitas. Dala-dala yung mga tupa nila, yung mga hayupan nila, and everything. I could just imagine, hindi tumatakbo itong mga ito. Naglalakad. And yet, hindi makapalag yung Parao at saka yung army niya. Bakit? Kasi may apoy. Hindi sila makatawid. In fact, nakita nga daw nung archaeologist na merong portion doon na yung lupa, yung buhangin, nabuo. At nangyayari lang yan kung merong intense na heat. Pag tinignan niyo yung mapa, Nueva, yung pangalan ng lugar. Talagang a large portion ng beach nandoon. And we know the story. They were able to get across. At nung finally, sabi ng Parao, ayan, sugod sila. Si Parao nagpunta sa isang tabi. Yung mga tao niya pinapunta niya, sugod. And by the time halos aabutan nila yung mga Israelitas, although nakatawid na ng dagat, nakasampa na sa kabilang padalampasigan, nagsalikop na ang tubig. And the Bible tells us, nalunod. Yung army ng Pharaoh. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kuminsan iniisip natin imposible, hindi imposible sa Diyos. Yung mga iniisip natin mga problemang walang solusyon, may sakit, may taning ang buhay, pumunta tayo sa Panginoon. He will grant us wisdom. Ibig sabihin, pag pinapray ko, gagaling yan. Hindi natin alam ang will ni Lord
Hindi mo pwedeng pilipitin ang kamay ng Lord. Lord, sabi mo, pag nagdasal ako, umiling ako, bibigay mo. Hindi pwede yun. Naririnig ko yun sa mga preachers ng araw. Diyos pa rin ang nagdidesisyon. Pero one thing, He will grant you wisdom to understand. He will let you know, and He will make you feel, my peace I give you. Not as the world gives, give I unto you. Problema? Wala naman taong walang problema. Kumisan nga, paghinga mo, nasa samid ka pa eh. Problema yun, di ba? Sumusubo ka, kay sarap ng pagkain. Mamaya, nabara sa lalamunan mo, nagka-problema ka. Laging may problema. Pero ang punto, mas malaki yung Diyos natin kaysa sa problema. Di ba? So, kapatid, ang sa atin is, yun nga, sabi ni James, count it joy. Let patience develop. Let it develop into its perfection. Ano yung perfection na ibang punto madama mo, yung kapayapaan ng Diyos sa puso mo? Yung kahit ba napakawalang hiya ng kapitbahay mo, lahat na lang ng kabwisitan ginagawa sa'yo. Para bang hindi na siya mabubuhay pag hindi ka binwisit. Bigyan mo lang sa Panginoon. Dahil pag ang Panginoon ang kumilos dyan, never can tell kung anong mangyayari. Point is, walang mangyayari sa buhay mo na hindi may kinalaman sa spiritual growth mo. Dahil hinuhubog ka sa wangis ng kanyang anak na si Jesus. Let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. Pag takot ka sa dilim, sabi, tingnan mo mabuti kung hindi pinaniniwalaan mo. Kung takot ka sa multo, again, tingnan mo kung hindi pinaniniwalaan mo. Takot ka kay Satanas, tingnan mo kung hindi pinaniniwalaan mo. Ibig sabihin, Brad, pag may biglang lumitaw dyan na white lady, okay ka lang? Sabi ko, hindi ko masabi kung sasabihin ko, kung ano gagawin ko. Isang bagay, alam ko, hindi ako bababayaan ng Panginoon. Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. Sabi ni Paul yan. Bandang huli ng chapter yan. Pero ang pinamaganda sa bandang una ng chapter, ano sabi? There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Walang dahilan para magalit ang Diyos sa'yo. Hindi ka na kinukondem pag na kay Kristo Jesus ka. At pag na kay Kristo Jesus ka, nothing can separate you from the love of God. Just be you, white ladies, separate ka. Meron ba talaga? May kumikilos doon sa taas, wala naman tao. May lumalakad doon, wala naman tao. Takot ka? Kahit dumadagundong pa yung problema na yan. And let me tell you, hindi mawawala yung ganyan. Pero one thing is sure, all things work together for good. Can we all settle in that, mga kapatid? I recall talking to the religion teacher of my child when Tanya was in elementary school, Angelicum College.
Doon sila nag-aaral nun. Pinipilit nga sila na yung kanilang diary, may diary sila daily. Lalagyan ng stampita. Tumulat na ako. Wala kaming stampita sa bahay. Tinuturuan ko mga anak ko na kilalanin ng Diyos kahit walang litrato. And then, nung finally makausap ko siya, ang sabi ko sa kanya, sabi ko, sister, palagay ko, you will agree with me. Marami sa atin, we are born into a faith. But most of us do not have the conviction. Natigilan yung madre. Yung mga anak ko noon, sabi ko sa kanila, learn to pray the rosary. Kasi yun yung tinuturo doon sa eskwelahan nyo eh. But you know to whom you're praying to. And you know what God wants of your prayer. Hindi ako maintindihan ng mga bayo ko noon na umate na noon sa Baptist Church nung panahon na yon. Sabi ko kasi sa kanila, sayang mo sa gusto, ang Pilipino at Katoliko para magkadugtong yan. Halos karamihan ng Pilipino ay Katoliko, Romano. Nagkataon na yung Angelicum School noon, magandang eskwelahan. At mura kaysa sa St. Mary's. Mas mura kaysa doon sa eskwelahan de Lourdes. So sabi ko, doon mag-aaral yung anak ko. Nung there was a time, tinanong ako ni Tanya, Dad, ano ba tayo? Katoliko? Oo, Katoliko tayo. Kasi yun sinasabi sa Biblia eh. I believe in one holy Catholic Apostolic Church. Tatandaan niyo mga kapatid? Catholic means universal. Ibig sabihin, welcome kang pumasok sa church ng Panginoon. Hindi sinisino kung babae ka o lalaki ka. Hindi sinisino kung mayaman ka o mahirap ka. Hindi sinisino kung Romano ka o Hudyo ka. Hindi. It is a Catholic church. Sabi ko sa anak ko, anak, Katoliko tayo. Pero hindi tayo Katoliko Romano. Inlara ko sa anak ko yun. Kaya mga kapatid, yung mga kapitbahay niyong Katoliko, huwag niyo awayin. Hindi dapat. Dapat ipakita niyo ang pag-ibig ng Panginoon. Makita nila sa inyo. Sa atin. Nakakatuwa nga, dumadalo sila palagi doon sa Bible study na kinukondak ng ating pastor. Wouldn't be good kung marami sa atin dito magkukondak din ng Bible study sa mga bahay nyo. Na hindi si pastor lang ang magkukondak, kundi pati kayo. Wouldn't that be good? Doon talaga sasabihin mo, isisigaw ko sa buong mundo kadakilaan mo. Mga kapatid, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Count it all joy kung nandyan ang trials. You lack wisdom, ask of God. Ask in faith. And then move accordingly. Let us pray. Father, oh God, we thank you for all these things. Continue to bless us with your wisdom. In Jesus' name we pray. Amen.